Kaya pala palpak na palpak si Curry kay Kawhi napupok sa patuloy nga po na paghahanda ng Golden State Warriors para sa darating na offseason. Isang malaking hadlang ang kanilang kinakaharap sa hangarin na makuha si Kawhi Leonard mula sa LA Clippers. Ayon pa nga po sa isang artikulo mula sa Heavy.com, ang LA Clippers ay may planong i-extend pa ang kontrata ni Leonard. Isang malaking balakid nga po yan na tila hindi magandang balita para sa mga tagahanga ng Warriors. Paano ba naman kasi mga kapatid, ang malaking hadlang ayaw siyang pakawalan ng Clippers sa kabila nga po ng interest ng Warriors na mapalakas ang kanilang kupunan sa pamamagitan ng isang blockbuster trade. Ang Clippers ay may ibang direksyon para sa kanilang superstar forward. Ayon pa nga po kay Brett Siegel ng Clutch Points, ang early indications from Los Angeles are the Steve Ballmer wants to extend Leonard. So ang ibig sabihin nga po, mas gusto ng may-ari ng Clippers na panatilihin ng two-time finals MVP kaysa tanggapin ng anumang alok para sa kanya ngayong offseason. Noong trade deadline nga po noong Pebrero, gumawa ng last-minute push ang Warriors para makuha si Leonard. Ngunit hindi nga po ito natuloy. Sa halip napunta sila kay Kristaps Porzingis at ipinagpalit nga po itong si Jonathan Kuminga. Sa pagkakataon nga pong ito, tila sarado na nga po ang pinto para sa isang trade. Maliban na nga lamang po kung si Leonard mismo ang magpapahiwatig ng kanyang pagnanais na umalis sa Los Angeles. Sa kasalukuyan wala nga pong indikasyon mula sa kampo ni Kawhi Leonard na gusto niyang umalis sa Clippers. Siya nga po ay komportable pa sa Los Angeles at tila masaya sa kanyang sitwasyon. Kung hindi niya nga po hihilingin ang isang trade, malamang na mananatili siya sa kanyang kasalukuyang kupunan anuman ang maging alok ng Golden State. Para nga po sa Warriors, ito nga po ay isang malaking problema at tila napakalaki pa. Ang kanilang nga pong pangunahing target sana itong si Giannis Antetokounmpo. Ngunit ang kanilang trade package ay kulang sa young blue chip talent na hinahanap nga po sana ng Milwaukee Bucks. Kung mawawala nga po si Leonard sa kanilang listahan, kinakailangan nilang maging mas malikhain sa kanilang mga hakbang ngayong summer, di ba? Samantala sabay magre-retiro si Lolo at Bronny Pacquiao. Isang makasaysayang posibilidad ang lumulutang nga po sa mundo ng basketball. Maaring sabay na magretiro sina LeBron James at ang kanyang panganay na anak na si Bronny James. Isang bagay nga po yan na hindi pa nagagawa ng kahit sinong mag-ama na duo sa kasaysayan ng NBA. Sa kasalukuyan nga po si LeBron ay 41 anyos na at kasalukuyang nag-iisip na nga po kung magpapatuloy pa sa kanyang ika-24 na season. Si Bronny James naman ay 21 anyos nga lamang po at nasa kanyang ikalawang taon pa nga lamang po sa liga bilang miyembro nga po ng Los Angeles Lakers. Bagamat malayo ang agwat ng kanilang mga karera, ang magkasabay na pagre-retiro ay isang storybook ending na hindi maaaring baliwalain. Paano nga po ba magiging posible to? Si LeBron nga po ay nasa final year na ng kanyang kontrata at maaaring magdesisyon ng magretiro sa pagtatapos ng 2026 to 2027 na season. Si Bronny naman ay mayroong team option sa kanyang kontrata para nga po sa susunod na taon. Kung hindi nga po ito ma-exercise ng Lakers, maaari rin siyang maging free agent at kung hindi siya makakuha ng ibang kupunan, maaari rin siyang magretiro ng sabay sa kanyang ama. Ayon pa nga po sa isang analyst, ito nga po ay isang plausible scenario kung nais ng mag-ama na magpaalam na sa basketball na magkasama. Isa nga po yung alaala na tatatak sa kasaysayan, panigurado. Hindi pa nga po nagkakaroon ng NBA ng mag-ama na magkasabay na magretiro. Ang pinakamalapit nga po ay sina Del Curry at Steph Curry. Ngunit si Del ay matagal nang nagretiro bago sumikat pa nga po si Steph. Ang pagiging unang mag-ama na sabay na magtatapos ng kanilang karera ay maglalagay sa kanila sa isang natatanging pedestal sa sports history. LeBron has always talked about legacy. What better legacy than to walk away from the game with your son by your side? Sabi nga po yan ng isang analyst. Ano sa palagay nyo, pwede nga po kayang gawin ng mag-ama to?